Department of Justice tiniyak na hindi hahayaang basta mapadeport si Tony Yang na posible pang maharap sa mga karagdagang reklamo. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Matapos lumutang na posibleng sangkot sa illegal pogo, si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor noong Administrasyong Duterte, ang Department of Justice tiniyak na wala na siyang kawala sa kamay ng batas sa Pilipinas. Katunayan, kahit pa umano umamin si Yang sa pagdinig sa Senado na pineke niya ang kanyang pagka-Pilipino, hindi pa rin siya basta-basta ipadedeport sa China, kundi lalo pang hihigpit ang hawak sa kanya ng mga otoridad. We have a choice between immediate deportation and filing of criminal cases. I think that the filing of criminal cases takes precedence now. Kailangan dito, ma-file na lang kaso para we can get to the bottom of it. Git pa ng DOJ, wala namang mareresolbang problema kung ipadedeport lang basta si Yang. Kailangan mabulat-lat kung ano ba talaga ang mga koneksyon ni Yang at saan ang punot dulo ng mga posibleng illegal na gawain niya sa Pilipinas. Kaya sasampahan nila ng kaso o reklamo si Yang nang hindi na ito makatakas pa sa kamay ng mga otoridad. Iniusisa na ng NBI at ng mga fiscal namin sa Region 10 kung anong yung mga minor cases na pwedeng i-file sa kanya para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ng mga kasong kriminal. Sa ngayon, ang mga maisasampang kaso pa lang kay Yang ay falsification of documents at illegal na paggamit ng alias. Pero sabi ng DOJ, hinahanapan na nila ng mas mabibigat na kasong kriminal si Yang at sinisilip na rin ang kanyang mga ari-arian. Doon nila titinan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? Yung warehouse, yung possible pogo, para tingnan kung anong mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya, no? Patas pati yung mga land ownership issues, no? Dahil nga nameke siya ng kanyang pagka-Pilipino at nakakuha siya ng mga ID at ginamit niya yung kanyang pagka-Pilipino upang magmay-ari ng mga korporasyon at ng mga lupa. Sabi naman ng DOJ, sisiguruhin nilang mauungkat ang lahat ng mga posibleng iligal na gawain ni Yang. Babala pa ng kagawaran, ganito rin ang sasapitin ng mga dayuhang may iligal na gawain sa bansa. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.